You just imagine ginawa ng mga Amerikano, yung mga bakla na nagpalit ng kanilang, pinatanggal yung kanilang ari para maging babae. Pagkatapos, pinayagan na maglaro sa women's sports. Tama ba yun mga kababayan? Yung lalaki nagpalit ng ari. Yan ang sinusulong ni Risa Ontiveros, gender equality. I-reverse ito lahat mga kababayan ni Trump. At sana pati dito sa Pilipinas, ibawal ang tulad ng mga ganyang kaisipan na nagsusulong po yung akbayan, grupo ni Risa Ontiveros. Yan ang tinatawag na woke culture. Ang ibig sabihin ng woke culture, awake, galing po sa awake o gising. Kaya lang, yung pagkagising nila, hindi man sa kabutihan, kundi sa kadiliman. Madilim, mga kababayan, anti-God, turo ng mga antikristo. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Pati yung inauguration mga kababayan ni US President Donald Trump, ginagamit ng mga DDS sa propaganda. Inimbita daw si Digong ni Trump. Kasi pinalalabas nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi importante, gustong itulad, gustong gumanti kasi sa naging pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si Sara unimportant. Gusto nilang palabasin, mas close mga kababayan si Digong kay Trump kaysa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sa sobrang desperation nila mga kababayan, pinapalabas nila na ang imbitado si Digong. Hindi man po totoo. Lahat ng mga sinasabi nila fake news eh. Si Digong, yung latest fake news ni Digong, yung tungkol sa blankong items daw sa General Appropriations Act. Sabi ng ating Pangulo, sinungaling ka? Ngayon, sinabayan nila mga kababayan yung inauguration ni Trump. Pinapalabas, imbitado si Digong at yung ating Pangulo, hindi imbitado. Namiki na naman po ng picture. Pinotoshop, mga kababayan. Yan o. Mga world leaders nandiyan dyan, mga kababayan, inimbita ni Trump, siningit, pinotoshop, siningit yung picture ni Digong. Ayan po, kaya lang, yung pagka-edit nila, di man lang ginamit mga kababayan yung naka-Amerika naman lang si Digong. Yung picture na ginamit po, alatang superimpose lang, inedit siya. Lahat ng pagka-Amerikana, si Digong lang naka-polo shirt, nakaganon pa. Nakaganon, yung I love you sa Korea. May na yung editing mga kababayan. Talagang santambak na mga fake news peddlers itong mga DDS po. Maiangat lang po yung presidente nila, si Digong. Grabe na yung desperation mga kababayan ng mga DDS para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi inimbita ni Trump. Ginamit pa yung video ng Fox News. Inauguration of Donald Trump, 47th President. Sabagay, like leader, like followers po, mga fake news peddlers. But anyway, pag-usapan po natin yung inauguration ni Trump. Kasi si Trump, parehas yung pananaw yata ni Trump mga kababayan. Pati ng ating Pangulong Bongbong Marcos, medyo conservative din. Yung ating Pangulo, conservative din. Lalo sa issue ng woke ideology na yung mga previous presidents po, lalo na yung mga Democrats na umuko pa sa White House, sinalaula po yung American society. Ginawang godless ang Amerika. Hindi po godless America, kundi godless America.
Kaya nangyari po, minalas ng todo yung Amerika. Kaya sabi po ni President Trump, inayaan niya ng Diyos, ginusto ng Diyos na ako ay mabuhay. Diba? Kasi inassassinate siya. 2 o 3 beses yata yung assassination attempt. Yung una talagang tinamaan siya dito. So gahibla lang mga kababayan. Patay na sana si Trump. Binuhayan niya ako ng ating Panginoong Hesukristo, binuhay ako ng Diyos para gawing to make America great again. Ganon ang sinabi ni Trump sa kanyang inauguration. At saka, sabi ni Trump, simulaan niya ngayon, 2 gender lang ang aking i-recognize, male and female. Dinimonyo po ng mga previous leaders ng Amerika ang US, kaya po kinastigo ng ating Panginoon. Yung LA po nasunog, ang Los Angeles, sabi nga natin, ang tawag dyan, sa Ingles, City of Angels. Naging fallen angel kasi po yung City of Angels. In-invade ng mga fallen angels. Ang fallen angels po, demonyo. Pati yung Diyos mga kababayan, pinapalayas. You see? In-invade ng mga LGBTQ, yung promotion ng kabaklaan, katumbuyan mga kababayan, massive. Yung Amerika, tinitingala natin kung ano nangyayari sa Amerika. Yun din ang ginagaya natin dito sa Pilipinas. Kaya mag-ingat po tayo. Iwasan natin itong tinatawag ni Trump na woke ideology. Ito din ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Senate bill. Yung inisponsoran ni Hontiveros, promotor po ng kademonyuan. Liberal-minded kasi ang nagpo-promote nito. Ang mga liberal dito sa Pilipinas at saka allies nila tulad ng Akbayan, yun ang pinopromote. Magtaka ka mga kababayan dito kasi si Hontiveros nag-graduate po sa isang Catholic school. Pero siya ang promotor ng woke ideology dito sa Pilipinas. So balikan natin muna si Trump kasi i-discuss natin iyon sa ibang video natin para hindi tayo ma-confuse. Ito yung promise ni Trump. Sabi ni Trump, there are only 2 genders, male and female niya. US President Donald Trump declares that he will sign an executive order aimed at ending diversity, equity, and inclusion programs within the federal government. So tatapusin na mga kababayan ni Trump ang kalituhan sa buong mundo, beginning in America, kasi yung influence ng Amerika po global, tutuldukan na po ang kademonyuhan. The confusion, the author of confusion po, si Satan. Kaya pilit na ginugulo po ang ating the humanity, ang mga tao sa buong mundo. Ang nilalang ng Diyos mga kababayan, male and female man lang, dinagdagan nila, nag-engineer sila ng kung ano-anong mga paniwala. Kaya sabi po ni Trump, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female, sabi po ni US President Donald Trump. So tutuldukan na niya mga kababayan ang kalituhan. Ending confusion of gender na pinopromote ng mga liberal, ng mga Democrats. Sa mga Democrats kasi po, pwede lahat. Walang bawal-bawal. You see, comes confusion on gender and identity. So magpapasa sila ng mga batas, yung mga existing laws nila na pinasa ng karamihan po, sinulog ng mga Democrats. Ang tawag nga sa kanila, Democrats. Ganon. Kasi yung lahat ng kademonyuhan, yun ang pinopromote nila. God bless America. So balik tayo sa God bless America. America na ang pundasyon mga kababayan. In God we trust. Di ba yan nakasulat mga kababayan sa pera, sa US dollar? In God we trust. Binaliktad lahat mga kababayan ng mga demon-inspired na mga politiko sa Amerika. Yes, sabi dito sa balita ng People's Tonight, target ni US President Donald Trump na maglabas ng serye ng executive orders na nakatutok
sa gender identity policies upang makabitaw niya ang Amerika sa tinaguriang woke culture. Base sa kanyang talumpati bilang ika-47 Pangulo ng Estados Unidos, ngayong Martes, Enero 21, iniulat ng AFP na pinalagan din ni Trump ang mga nagsusulong sa gender diversity kasabay ng pag-atake sa transgender, lalo na ang mga transgender women na namamayagpag sa sports at upang mapangalagaan ang kanilang mga anak laban sa issue. You just imagine ginawa ng mga Amerikano, yung mga bakla na nagpalit ng pinatanggal yung kanilang ari para maging babae, pagkatapos pinayagan na maglaro sa women's sports. Tama ba yun mga kababayan? Yung lalaki nagpalit ng ari. Yan ang sinusulong ni Risa Ontiveros, gender equality. I-reverse ito lahat mga kababayan ni Trump. At sana pati dito sa Pilipinas, ibawal ang tulad ng mga ganyang kaisipan na nagsusulong po yung akbayan, grupo ni Risa Ontiveros. Yan ang tinatawag na woke culture. Ang ibig sabihin ng woke culture, awake, galing po sa awake o gising. Kaya lang, yung pagkagising nila, hindi man sa kabutihan, kundi sa kadiliman. Madilim, mga kababayan. Anti-God. Turo ng mga antikristo. Yan ang ginawa sa Amerika. Kaya umina yung Amerika. Yung Amerika po, yung promotor ng Bible sa buong mundo, nanguna. Pagkatapos, biglang in-infiltrate ng mga dibil-dibil. Ito na siya ngayon. Si Trump, mga kababayan, Bible believer siya. Ibabalik nga niya yung dating nakagawian ng mga panahon na inalis ng mga sumunod na mga presidente, yung pagsasagawa ng opening prayer at may mga Bible study. At siya mismo, sabi niya sa mga naunang campaign speeches niya, mamimigay siya ng mga Bible para ituro po ang katuruan ng Biblia sa mga Amerikano. Magbalik loob ang mga Amerikano sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Trump, binuhayan niya ako ng ating Panginoon. Binuhay ako ng Diyos nang i-assassinate siya para ibangon ang Amerika, to make America great again. Tama po. So God bless America with Trump as the president. Kaya malabo na si Digong maging close po kay Trump. Contrast yung pagkatao nila. Pati paniwala. Si Digong, minumura yung Diyos. Yung presidente ng Amerika, ino-honor niya ang ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi nga niya, may nagkwento daw sa kanya mga kababayan na siya na yung pinakang sikat sa buong mundo. Hindi niya. Isa lang niya ang pinakang sikat. Only one name. It's Jesus Christ. Palakpakan yung mga Amerikano na may paniwala sa Diyos. So nagbabalik mga kababayan, sa Diyos ang Amerika. Dapat ganun din po tayo dito sa Pilipinas. Huwag tayong padala sa mga woke culture. Nagpo-promote po ng woke culture dito sa Pilipinas. Ako alam ko kung sinong grupo ang nagpo-promote nito. Ito yung mga grupo na nagsusulong ng women's rights. Alam na ninyo, ang nangunguna dito po sa Pilipinas, yung grupo ng akbayan, si Risa Ontiveros po. So ito yung ngayon mga kababayan na update. Dignitaries from across Washington and around the world crammed into the U.S. Capitol Rotunda on Monday to watch power transfer peacefully from Democratic former President Joe Biden to his Republican successor, Donald Trump. Ang maganda sa Amerika, kahit matindi yung labanan at mga binitawang mga kritisismo pananalita, may respeto pa rin po. Sa bawat isa, walang nagbabanta na ipapa-assassinate. Publicly, walang ganon. At si Biden po, si Joe Biden, sinalubong pa rin si incoming President Donald Trump. Hindi pikon po. Hindi tulad dito, nang manalo yung ating Pangulo, umuwi ng Davao si Digo. Hindi nag-attend po. Mas ginusto pa na magpamol yung inauguration ng ating Pangulo, di ba? At umuwi sa Davao, pikon. Hindi umabra kasi yung propaganda niya.
na yung ating Pangulo bangag. Ibinoto pa rin ng mga mamamayang Pilipino. More than half ng boto niya. 31 million, siya 16 million lang. Si Sara, 32 million. Yung 31 million na boto ni Sara, galing yun sa boto ng ating Pangulo. Kaya ngayon mga kababayan, si Sara bagsak sa ratings, 49%, talo na ni Martin Romualdez. At siyempre, yung nangunguna ngayon, yung ating Pangulo na. Yung mga bumoto kay Inday na Marcos supporters, nag-withdraw na. Ito yung mga picture po. Dumalo po, pati si Kamala. Di ba? Hindi pikon. Ito mga Democrats ito. Si Bill Clinton. Ito si Barack. Ito, Republican ito. Si George Bush. George W. Bush. Panalo. yung smile ni Trump, panalo. Yan si Joe Biden nakikisaya. Kita ninyo, magkakatabi sila si Joe Biden. Yung official turnover po. Yan si Trump at asawa niya. Tapos si Joe Biden. Tapos yung asawa din niya. Ito yung mga woke people, fight Trump's agenda, defend women's rights. Yan Ang mga kaalyado nila dito sa Pilipinas, si Riza Ontiveros, yung mga women's rights dito po, advocate. Masama po ang kanilang ina-advocate, mga kababayan. We should not support that. Kaya nag-react yung ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa inisponsoran na sex education for students ng ating Pangulo. Kaya lang sabi ko sa inyo, ini-separate video natin, i-discuss natin maayos. Yan po, politically mature ang Amerika po talaga. Mga politicians ng Amerika. Gaano man katindi ng balitaktakan during the campaign, napakainit po yung mga debate at mga binitawang mga pananalita. Pero pagkatapos po ng eleksyon, tapos na, they support kung sino ang nakaupong Pangulo, hindi tulad po dito sa Pilipinas. Pero actually, ngayon lang po siya nangyari sa panahon ng ating Pangulong Bongbong nang pinalitan niya kasi ang isang taong ang pangalan, Rodrigo Duterte, na napakasama po ng ugali. Tapos na yung kanyang turno, nakikialam pa. Yung mga previous presidents po, nananahimik po, nire-respeto kung ano yung mga policy, decisions ng nakaupong presidente. Kasi siya napagbigyan na din na maglingkod sa ating mga mamamayan. Pero ayaw po, lantaran po yung pagatong sa military. Gustong-gusto talagang iupo si Sara. Malabo po na mangyari kasi solid po ang armed forces. Tapos, nandyan ang support ng Amerika sa ating Pangulong Bongbong. Tama po? God bless America. God bless President Trump. At expected natin na lalo pang lalakas yung relasyon ng Pilipinas with America. Winarningan na po ng incoming Secretary of State, do not mess with the Philippines in Taiwan. Yan ang sinabi ni incoming Secretary of State, Senator Carlo Rubio. Hindi pala Marco Rubio. Yeah po. Rubio to China, stop messing around with the Philippines. Basag yung propaganda ng mga DDS na mas malapit daw yung kanilang poon na si Digong kay Trump kaysa kay PBBM. Huwag kami. Kaya pati yung picture po, in-insert yung picture ni Digong. Nag-attend daw ng inauguration ni Trump. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova.
Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.